Taos-puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga taong nagbibigay ng tulong para mas lalo kaming marami papakain ng mga stray dogs and cats. At ito na nga po pala yung mga nabili namin gamit yung mga naitulong nila. Nakabili na kami ng bigas, kalabasa, manok, atay, at umorder na rin po pala kami ng mga wet food at dry food. Dahil dyan, magpapakain po kami. Nag-iba naman kami ng location ngayon. Dito naman kami nagpakain. At ito nga ang una namin nakita, si Muning. Madalas ko ito nakikita eh. Lagi lang siya nakatambay doon sa may Lotus Mall, nagpapahangin, papalamig. Ang hindi ko lang alam kung may may-ari ba sa kanya o talagang tambay lang siya doon. Nasaktuhan nga, ng oras na yan, may nagpapakain din palang iba. Mabuti na lamang at ganon. Pagkatapos naman nun, may nakita kaming aso. Natutulog siya niyan eh. Inistorbo na lang talaga namin dahil panigurado halata naman sa itsura niya na hindi pa siya nakakakain. Kaya ayan, binigyan ko siya. Marami nga ako naibigay dyan sa kanya. Tignan nyo naman, sa sobrang tuwa niya na papakainin namin siya. Tignan nyo naman yung buntot niya. Alam niya na papakainin namin siya kaya sobrang tuwa niya. Medyo nahihirapan nga ako niyan sa kanya. Paano? Pinapasok niya yung nguso niya doon sa may eco bag namin. Gusto niya nang kainin yung nasa may Tupperware. Hindi na siya makapaghintay sa makakain niya. At habang pinapakain namin siya, tamang-tama may sumulpot na Muning. Kaya binigyan ko rin yan siya. Parehas nga silang matagal kumain yan. Kaya ang ginawa namin, iniwanan na lang namin yung pagkain sa kanila. Ayaw man namin na mag-iwan ng paper plate o anumang kalat doon. Ang kaso, ang tagal talaga nila kumain. Kailangan pa kasi namin magpakain ng ibang aso o pusa. Pero tinabi naman namin yung paper plate, yung hindi makakasagabal sa daan. Ang sunod naman, nakakita kami ng isang aso at isang pusa. Meron nga po palang may-ari sa kanila, yung nagtitinda. Nagpaalam nga kami niyan na kung pwede pakainin din namin sila. O wag kayo mag-judge, hindi porket nakatali sila, pinababayaan sila. Ayaw lamang nila na mapahamak sila o masagasaan. Kaya ganun. Nakakatuwa nga tong aso dahil ang lakas niya kumain at pati na rin itong pusa. Ito naman, nakita namin siya sa tapat ng mga saradong establishments. Ganun talaga sila. Pagkat sarado na yung mga establishments, dun sila tatambay o doon sila matutulog na. Nakakatuwa, di ba? Kasi habang nagtatakal ako niyan, hinihintay niya lang talaga. Paikot-ikot lang siya sa tabi ko. Binigyan ko rin siya ng tubig niyan. Gutom na gutom din yan siya. Kaya ang ginawa ko, binigyan ko siya ulit ng second batch na makakain niya. Mabuti na lamang at marami rin kami talagang dala niyan. Kaya muli, nagpapasalamat po ko sa lahat na bibigay ng tulong sa amin. Ito naman yung next stop namin sa may tapat ng McDo. Nakita kami na nakatambay na aso doon. Tignan nyo na lang mang kung paano kami magkulitan yan. Paano pilit niyang binubuksan yung Tupperware namin. Gusto niya, doon na siya kumain. Hindi niya mahintay yung itatakal ko sa kanya. Kaya nagmamadali din talaga ako ibigay yung pagkain niyan sa kanya. Ibang klase tong aso na to. Iba yung gutom niya. Kasi sobrang bilis niya kumain. Kaya nakakataba naman ng puso na makita namin siya nabubusog namin. Ito naman pangalawa, napakailap. Kada lapag ko ng pagkain sa kanya, tumatakbo siya. Kaya ang ginagawa ko, kung saan siya magpunta, sinusundan ko siya. Ang gusto niya pala, doon siya sa may tawid kakain. Ito na, second batch naman na pinakain ko sa kanya. Paano? Sa sobrang gutom niya, kulang talaga yung isang batch ng pagkain sa kanya. Kaya binigyan ko siya ulit. Binigyan ko rin siya ng tubig niyan. Nag-decide na nga kami na dapat uuwi na kami niyan. Ang kaso, may natanaw kami ng mga aso doon malapit sa may BDO. At naisip naman namin na meron pa kaming extra dala. Kahit ubos na yung kanin na dala namin, meron pa kami mga delata at yung dry food. Kaya ayun na lang yung pinagsama namin para mapakain sila. Alam nyo ba, nakakatuwa sila dahil hindi ko alam kung may edad na sila, pero malalaki silang aso. Nakakatuwa nung sabay-sabay ko na silang pinakain. Ayan, nakahilera sila, 3, di ba? At walang may pili sa kanila. Lahat talaga sila kumakain at hindi sila nag-aaway-away. Pagkatas ko nga ibigay yung pagkain, sinunod ko naman yung tubig. Wala talaga nagpapatinag sa kanila. Walang may gustong magtira ng pagkain sa may paper plate. Simot sarap talaga. Nung nililigpit ko na nga yung mga pinagkainan nila, medyo naawa nga ako dahil akala siguro nila may ibibigay pa akong pagkain sa kanila. Pero binigay ko naman na dry food at wet food sa kanila, madami-dami din. Kaya sa susunod na lang ulit, babawi kami. Pasensya na kayo dahil late na rin talaga namin silang nakita. Ang cute talaga nila, no? Alam nyo ba, tuwing nakikita ko sila pagkatapos sila kumain at nakikita ko na nabusog namin sila, nakakataba ng puso. Ang sarap sa feeling. Parang kumbaga masasabi ko na parang mission unlocked. At kung minsan hindi din naman namin sila nabubusog o kulang man kami ng dalang pagkain, itinatatak na lang namin sa isipan namin na babawi kami ulit at babalikan namin sila. Yun lamang po. Salamat sa panonood.